Magandang umaga Marinduque, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. At live buhat po dito sa Marinduque o dito sa Buwak Municipal Police Station. Narito po tayo para iulat ito pong update ng naganap na aksidente kahapon pasada alas 5 ng hapon diyan po sa Barangay Bantad sa bayan pong ito ng Buwak. So para po maging opisyal yung pong atin pong report dahil marami ang nagtatanong tungkol po sa detalye, pero mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo at ngayon po ay atin pong ihatid po sa inyo yung kabuang detalye nito pong pangyayari, sino po yung mga involved at ano po ang dahilan. Ito po ay batay sa opisyal na investigasyon ng ating pong kapulisan. Ngayon pong araw po ito makasama po natin ng hepe ng Buwak Municipal Police Station. Siguro si Sir na po ang magpakilala sa kanyang sarili. Ayan, interviewin po natin siya. Good morning, Sir, at sa lahat ng ating mga kababayan. Magandang umaga sa ating lahat. Sir Adrian Rosales, maging sa iyong programang Marinduque News Network. Opo. Binabati ko ang ating pong mga kababayan dito sa bayan ng Buwak at sa mga masusugid na rin sumusubaybay dito sa inyong programa. Opo. Sir, pakilala po muna tayo sa ating mga kababayan. Papakilala po ako sa inyo. Ako po ang kasalukuyang officer in charge ng Buwak Municipal Police Station, Police Captain Rocky Mercene po. Ang tumatayong nangangalaga dito sa aming pong istasyon, dito sa bayan ng Buwak, Sir Adrian. Yan, karangalan po sa amin na kayo po ay ma-interview dito sa ating mga programa. Sir, regarding dito sa nangyaring aksidente kahapon, dahil marami nga nagtatanong sa ating mga kababayan, pero dangan nga lang po dahil yung oras natin kahapon ay halos alangay na din. Ngayon ay ibigay natin sa publiko yung kabuang detalye official report dito sa nangyaring aksidente, sir. Maraming salamat, Adrian. Kaugnay doon sa vehicular accident na naganap kahapon, humigit kumulang alas 5:30 ng hapon, kung saan kasagsagan ng maraming sasakyan dahil labasan ito ng opisina, mga nagtatrabaho, na kung saan sa National Road ng Barangay Bantad ay isang Mitsubishi L300 van na minamaneho nitong si Ginoong Ian Paul Santos. Siya ay company driver ng PLDT Wi-Fi, yung nagtatakid sa atin ng mga fiber ngayon. Kung saan ayon sa report ay galing itong L300 van sa bahagi ng bayan ng Mugpog. At nang makarating siya dito sa pababa ng Bantad junction ng Barangay Bantad at Barangay Tansa, papuntang going to Marinduque State College, ay di umano ay nawala ng kontrol itong driver at napunta siya sa bandang shoulder, bandang kanan ng kalsada. At sa pagkakataong yun ay nawala na siya ng kontrol at una niyang nabangga itong isang Suzuki Multicab na kulay green. At di umano pagkabangga niya, isa na namang Suzuki Multicab na kulay puti naman ang kanyang tinamaan at medyo malakas din ang impact dahil kung ito'y nakaharap sa Mugpog, anong pagkatapos ng impact, ito'y medyo napaharap na ng bayan ng Buwak at kung saan meron tayong isang medyo nasugatang maluba ang may-ari nitong Suzuki Multicab na kung saan ay sa oras na yon ay nandun siya sa likod ng sasakyan at pagpihit ng sasakyan ay siya ay tinamaan at yun nga ang nagtamo siya ng malubang injuries sa kanyang katawan. Ito ay ating nakilalang si Ginoong Renato Lugda Tasmin na taga ron din sa bayan ng sa barangay ng Bantad. So sir, doon sa investigation po natin, dahil sabi nga po ninyo na wala ng control, ano po kaya ang cost nung pagka wala ng control ng driver? Siya ba ay napaidlip o ano po ba ang dahilan po kaya? Mayroon po bang impluwensya ng alak dito na tinitingnan? Matapos ito, gusto kong ring ipaalam Ariel sa Adrian sa ating mga kababayan na matapos ang aksidente ay may report na agad na umalis ang itong driver na kasalukuyan naman itong naninirahan din sa nasabing barangay. Ito may mga boarding house sila doon. So pagkatapos ay iniwan niya itong aksidente at siya ay agad na nagpunta sa kanyang boarding house. Siguro sa ating palagay ay natakot na mapunta siya ng mga kabarangay nitong biktima. At ayon naman sa
medical report ng ating sinagawa ng ating doktor ay di umano ay meron siyang nasa espiritu siya ng nakalalasing na alak. Itong ating driver. So meron na po ba tayong pangalan dito sa naging biktima po natin? Ang ating pong naging biktima dito sa ating pong bahay ay si Ginoong Renato Lugda Tasmin. Ito po ay 69 na taong gulang. Ito ay isang retired government employee. Siya po ang may-ari ng vehicle, yung vehicle 2 na Suzuki van na kulay green. At meron pang isa tayong biktima na kung saan ang isang multicab din na kulay green naman ay na malubang nagtamo rin ng matinding tama ng kanyang sasakyan ay ito si Ginoong Eleuterio Mercene Leal na tagaroon din sa nasabing barangay. Ito yung mga may damage tayo sa properties at saka mayroon din tayong physical injuries na naganap dito sa nasabing aksidente kahapon. So, sir, anong oras po ito po ba si Mr. Ian ay sumuko o siya po ba ay paano po siya na aresto ng ating kapulisan? Pagkatapos po ng aksidente, ito nga ay agad na lumisan doon sa ating pong pinangyarihan ng insidente at ito ay agad na nagpunta sa kanyang bahay. Subalit madali po siyang napuntahan ng ating kapulisan, nakilala kung saan siya nakatira at ito naman po ay binigay yung sarili niya sa kapulisan. Siguro nung makita niyang safety na siya, ay nag-volunteer na po siyang isuko yung sarili niya sa kapulisan nung, habang nag-iimbestiga po ang ating mga pulis doon sa area ng pinangyarihan. So, sir, yung mga procedure po ba, gaya po nito, ano po ba yung mga ginagawa pag ang isang suspect o isang involved sa ganitong insidente? Ano po yung protocol na ginagawa ng ating kapulisan, mostly? Pag ganito pong vehicular accident, of course, siyempre po, mag-iimbestiga ang ating mga kapulisan doon sa ating traffic investigation report. At kaugnay naman sa involved na tao, hindi katulad noon na Adrian, na medyo madali tayong mag-arrest ng tao. No? Ngayon, kasi may bagong Supreme Court ruling tayo na kung saan ang body-worn camera ay pinatutupad na natin sa pag-aresto. Kaya naman, mabuti naman at meron tayong gamit na Adrian, kaya naman madali nating napasuko itong tao at siya naman ay voluntaryong ibinigay ang sarili niya. Habang covered ng body-worn camera, yung nagaganap na pag-aresta sa kanya pagkatapos ng insidente. So sa ngayon po, sir, siya po ay nag-undergo na ba ano mga procedure pagka ang isang tao ay sasampahan ng kaso at ano-ano po yun? Kasalukuyan po, nandito na po ang ating pong kahapon pa po, ang ating pong involved na driver at pinamedical na po natin siya. Pinamedical, and then po sa ngayong maga ay ipapasa na po natin ang complaint sa kanya sa ating pong piskalya para po tuloy-tuloy na siya, makakalabas lang po siguro siya kung maghahain po siya ng kanyang piyansa para siya po makalabas. Posible, sir, ano pong kaso ang pwedeng kaharapin itong ating driver? Ang driver po natin ay sasampahan po natin ng reckless imprudence resulting to physical injuries at saka po damage to properties ang pong isasampa po natin doon sa driver na ito. So yun po bang halimbawa nasa impluwensya ng alak, meron po bang another case na pwedeng kaharapin po siya? Magkakaroon po yun ng aggravating against dun po sa ating pong driver. At mas madadagdagan pa po yan sa kasong isasampa natin sa kanya. Opo. So at least na malinaw sa ating mga kababayan ano po itong sitwasyon na nangyari po kahapon, ano po, at may magdadagdag pa rin po tayo. At samantalahin natin yung pagkakataon din ano po dito sa pagkuha natin ng ulat buhat sa ating pong hepe ng ating Buwak MPS. Regarding naman sa iba pa nilang mga activities dito sa bayan po ng Buwak, ano po, especially dito po sa Buwak MPS. At sir, bukod doon sa ating interview regarding sa aksidente, ano po, siguro hingin na rin natin yung pagkakataong ito para doon naman sa mga activities mga nakaraan, ano po, at ang inyo po palang himpilan, isa po sa nadalaw ng ating Chief of Police. Chief PNP po. Chief PNP, sorry. Sa ating Chief PNP na napakagaling na si General Eliasara. Ano po, sir? Kaugnay nga po nung
programa ng ating CPNP na Intensified Cleanliness Policy Program niya, na kung saan ay hinihikayat niya ang buong istasyon dito sa buong Pilipinas na sa programa niya ay dapat malinis ang ating istasyon. Dahil sabi nga niya, wala namang ibang pinupuntahan ang mga tao. Pag may mga reklamo silang isusumbong, ay talagang sa kapulisan, hindi sa provincial office, hindi sa regional office, hindi sa krame, kundi talagang sa istasyon ang talagang direktang pinupuntahan ng ating mga kababayan kung sila may isusumbong. Kaya naman, ang kanyang programa sa kalinisan, ay hinikayat niya ang buong kapulisan na linisan ang lahat ng istasyon para naman kaaya-aya yung ating istasyon sa paningin ng mga tao, at sila ay medyo natutuwa naman pag sila pumapasok dito sa istasyon. At ganun nga, masaya ko namang ibabalita sa ating mga kababayan na sa buong Pilipinas ay isa tayong Ambuak Municipal Police Station, at ang Gasan Municipal Police Station na rin dito sa Marinduque ay dinalaw, in-inspection ng ating Chief PNP, na kung saan siya naman ay very satisfied na nakita naman niya na malinis yung nadatnan niya dito sa ating istasyon, malinis ang ating istasyon, malinis yung ating mga tao. At nakikita naman niya kung paano kumikilos ang inyong kapulisan ng Bayan ng Buwak sa tuloy-tuloy na pagdialogo sa ating pong mga kababayan, at yung ating pong constant relationship sa ating mga community ay nandoon para maramdaman nila na hindi patuloy ang sinasagawa ng kapulisan na mas pagsisiguro ng kaayusan at kapayapaan at katahimikan itong ating Bayan ng Buwak. So, maraming salamat po, Chief PNP, dahil kami po ay na-recognize nyo. Na-recognize nyo ang Buwak bilang siguro isang challenge na rin sa amin to. Pag-alis niya para mapanatili pa rin namin yung kalinisan dito, na sa ganoon po ay ito naman po ay para may ipakita namin sa taong bayan dito sa Bayan ng Buwak na hindi po sila para masiyahan sila dito pag sila ay may isusumbong o may irereklamo, kung sila ay pupunta po dito sa Buwak Municipal Police Station. So, regarding naman po sir sa ating paglaban dito sa pandemya, ano po ang COVID-19, kumusta po ang Buwak MPS? Sa kasalukuyan po nga, kita nyo naman ang aming pong mga kapulisan ay abala araw-araw sa pagbandilyo, sa pagbantay sa ating mga border control point dyan sa Barangay Bantauyan, sa dito nag-provide tayo ng mga security dito sa ating kabayanan. Talagang matindi ang ating pong ginagawang information campaign para mapababa po ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na nakakasakit dito sa Bayan ng Buwak. At sinisigurado po ng inyong kapulisan na nakikita mo naman po natin ang mga paalala nandiyan sa kalsada, kinakalat po natin, para naman yung ating pong mga kababayan ay sumunod po sa mga batas na ipinatutupad sa kasalukuyan ngayon dito po sa panahon po natin ng pandemic po tayo. Ay ang kapulisan po ninyo ay katulong po ng ating lokal na pamahalaan ng Bayan ng Buwak. Ay kami po ay taus-pusong sumusuporta sa kampanyang ito para makatulong po kami sa ating pong bayan na mapababa na po ang kaso dito ng COVID dito po sa ating Bayan ng Buwak. Dahil ang bayan nga po ng Buwak ay isa sa may pinakamataas ngayong kaso. Siya na ngayon ang nangunguna dito sa ating lalawigan. Kaya saludo po kami sir sa inyo. Nakikita naman po namin yung ginagawa ng ating kapulisan na talagang medyo malaki ang bayan po ng Buwak sa numbers of barangay para i-monitor. At ganun din, salamat, may mga force multiplier tayo sa ating mga barangay na katuwa ngayon ng ating PNP. In behalf siyempre ng ating provincial director, si Colonel Santos, ay talaga nagpapasalamat din po tayo na bagaman talagang challenge sa ating kapulisan dahil sa bahagi po ng Mobile Force, dahil ako po ay advisory council member po ng Mobile Force, talaga medyo challenge din po ngayon dahil may mga ilan din po tayong mga personnel na naka-isolate. So, sir, meron ka po bang pang mensahe para sa ating mga kababayan related do sa aksidente at related naman dito sa ating pagharap sa COVID-19? Opo, maraming salamat bilang Pangulo po, Ginang Adrian. Kaugnay po dun sa naging vehicular accident kahapon, nananawagan po ako sa lahat po ng ating mga motorista, especially yung mga dayong sasakyan dito na hindi alam kung yung mga terrain natin dito sa lugar medyo
medyo malalalim minsan, medyo matitindi ang likuan. So, ingat lamang po, especially ngayon, tag-ulan. Madalas ang tag-ulan, madalas ang kalsada. At iwasan na po nating mag-drive pag nakainom po tayo. At kung kayo naman po yung hindi mga taga rito, siguraduhin nyo po munang familiar kayo sa road condition ng ating pong kalsada. Huwag po masyadong mabilis para maiwasan po natin yung ganong aksidente na naganap kahapon. So, umaasa po ako. Medyo, lesson naman po ang ating vehicular accident. Pagmula nung pong medyo naghihigpit nga tayo dito sa bayan ng Buwak, lalo na kung may mga checkpoint po tayo na sana. So, siguro po, talagang hindi siya taga rito, hindi niya alam kung hindi siya pamilyar doon sa kondisyon ng ating mga kalsada dito sa bayan ng Buwak. So, mag-iingat po lagi tayo sa ating pong mga drivers. Ganun naman po. Sa kampanya po natin sa pagbaba ng COVID-19 dito sa bayan ng Buwak, yun ang Adrian, makikita nyo naman po sa gabi, ang implementasyon po natin ng curfew hours from 8 p.m. to 5 a.m. Nakikita nyo naman po 8 a.m. Parang ghost town na po ang bayan ng Buwak at nakikita nyo naman po, pulis na lamang po ang makikita natin dyan. Lahat po ng aming 4 na sasakyan, iniikot namin yung apat naming distrito, ang Riverside, Seaside, Ilaya 1 and Ilaya 2. Kasama na rin po ang poblasyon, Ginong Adrian, makikita nyo po ang ating pong bayan, alas 8 pa lamang, tahimik na ang ating bayan dito sa dahil nga pumaigpit tayong nagpapatupad ng curfew hours. At ang huling panawagan ko po sa ating pong dito sa bayan ng Buwak para makatulong tayo sa sarili natin, individual na pagtulong sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Lagi na lang po nating i-observe yung standard minimum health protocol. Lagi pong face mask, hugas ng kamay, alcohol lagi. At mahirap talaga magkasakit lalo na po sa panahon ngayon na talaga naman pong ating pong mga health facilities ay medyo talagang nagkukulang na. Kaya naman po nasa atin na rin pong sarili ang pag-iingat mga kababayan. Ako'y nananawagan yung ating pong sarili ingatan natin para maiwasan na po nating madapuan ng sakit na ito na coronavirus disease. Salamat po. Ayan. At salamat din sa ating hepe ng ating Buwak MPS dahil nakikita naman talaga natin yung pag-ikot po nila, pagsaway sa mga kababayan natin na medyo lumalabag doon sa health protocols. At bilang paglilinaw din lang po sa ating mga kababayan, gusto ko lang po sagutin, yung pong mga kahapon mga tanong hanggang kagabi regarding nga doon sa detalye. Ito lang po tinitingnan din po natin ang sitwasyon, mga kababayan. Actually, ang totoo po niyan, siguro mga 30 seconds lang po. Pagkatapos ng aksidente, naandun na po kami sa area, hindi po para mag-vlog or what else. Dahil kahapon nagkataon after office hour ng aming balitaan, mga kababayan, inihatid ko po yung aming pong staff, yung aming assistant director ng aming production. So, doon po mismo sa area na yon, mga kababayan, ako po tumitigil. At talaga sabi ko, pinag-aadya pa rin ni Nepe, dahil talagang pagdating po namin sa area, talagang kapangyayari pa lang po. Actually, ang nasa labas pa lang, yung relatives ng biktima. So, ganun po yung pangyayari. Yan, nililinaw po namin at may mga dahilan po kung ba't hindi po natin, ba't hindi daw kaagad kinuha yung pangalan. Unang-una po ay may tension, medyo iba po yung sitwasyon kahapon at may mga health protocols hindi rin po natin. Ngayon, kung halimbawa, binidyuhan po natin, iba po, hindi naka-face mask, baka tanungin naman nyo kami, bakit nga walang face mask yan? So, sana po ay lawakan din natin ng ating pangunawa, mga kababayan. Intindihin natin ang sitwasyon. Na dapat maging responsable din po tayo. Dahil kung kukunin po kaagad natin, iyon pong pangalan, sa ganong sitwasyon, medyo parang nakaka-embarrass naman, sa side naman, sa pamilya ng biktima, At ang gusto natin laging official yung magiging report. Kahapon, nag-update po tayo nung maaresto na nga po yung driver. At sabi nga po namin ay isusunod natin yung detalye. Ang gusto lang namin ipaalam sa inyo ay nakuha na yung pong driver. Kumbaga, ang ating kapulisan ay naando na sa kanilang aksyon na ginawa. So, ayan. At tayo po yung nagbe-base din dito po sa police report, at kahapon po hindi natin kaagad makuha dahil sa mga kadahilanan, may mga medical pa na pinagdadaanan bago maibigay sa atin yung official report na ngayon siguro hingin din natin yung kopya, yung hard copy po nito para may pakita natin sa ating mga kababayan. At pangalawa,
may mga kinukonsidera din po tayo. Alam naman po natin sa sitwasyon ngayon, marami pong stress natin kinakaharap. Kung ikaw, halimbawa ikaw na nagtatanong na hindi ka agad ibinigay yung pangalan, sa iyo nangyari na ikaw ang na-aksidente, binidyuhan ka agad kita, pinakita ko agad yung sitwasyon mo, at may pamilya ka malayo, ano sa tingin mo ang pwedeng mangyari? Maaring magulat sila, atakihin sila, sobrang pangamba, ano po? Kaya minsan kinukonsidera din po natin. Kanilang na-interview po natin, off the camera, yung pong atin pong driver. At siya mismo, sabi nga niya, aminado naman siya, humingi siya ng tawad doon sa pamilya. At sabi nga niya ay talagang malaki yung kanyang kinakaharap ngayon. Pero ayaw niya magpakuha po ng interview sa camera, na may camera dahil inaalala din niya yung kanyang pamilya. Kumbaga may mga kinukonsidera po tayo. Hindi agad-agad. Ayun, pinapaliwanag po natin. Kasi sa panahon po ngayon, marami pong mga pangyayari na nagbibigay sa atin ng stress. Ang gusto lang po namin ay ihatid po sa inyo yung mga kaganapan, ano po, dito sa ating lalawigan. And kung may mga late po, yung po nga binibigay naming official report, sinisika po namin makuha sa ganang amin yung kabuang detalye. Yun po yung ating kasagutan doon sa mga comment ng ating mga kababayan. Nasabi nila, ano daw pong klaseng media po kami, at hindi po agad namin ibinibigay yung detalye. So yun po yung ating paglilinaw, nagbe-base po tayo sa official report din ng PNP, at ina-update po namin kayo para po at least alam po nyo yung nangyayari sa ating lalawigan. Ano po? So yun lang po gusto nating ipaliwanag sa inyo, mga kababayan. Kung sabihin po nyo, part ito ng aming trabaho. So siguro nga po, ano po, part po ito ng aming trabaho as volunteer. Ay ulitin ko po, as volunteer media dito po sa ating lalawigan. Ano po? Hindi po biro yung aming kinakaharap. Kahapon, kung kukuha po kaagad kami ng video, lalapit po kami, pwede kaming ma-front o yung COVID ay pwedeng hindi natin nakikita ay mahawahan po kami. Hindi natin sinasabi mga tao sa paligid may COVID, kaya lang nag-iingat pa rin po tayo. Sana maintindihan po ito ng ating mga kababayan. Ano po? At ginagalang, nirerespeto din namin kung ano man ang inyong mga comments. Pero sana tingnan din niyo po yung side po namin dito po sa Marinduque News na naghahatid po, nagpipilit po kami, nihatid po sa inyo yung mga kaganapan dito sa ating lalawigan. Yan lamang po. Magandang umaga in behalf ng ating pong Provincial Director, sir. Ano po, at lahat po ng PNP, salamat kay Captain Marcenes sa pagpapaunlak sa ating panawagan at sa ating pong interview. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga balita, sir, ano po, may kaugnayan, ano po, at dito sa ating bayan ng Buwak ay siguro from time to time nakikipag-ugnayan po kami sa inyo, sir. Okay. Thank you po. Salamat, sir. Opo, thank you, sir. At sa pangalan po na bubuo ng Marinduque News Network at ng aming team, ano po, sa pangalan ni Sir Mark Olang, ating director, production director, ni Santino Latrin, ang ating assistant director, at ng ating technical, sina Jopat Lumagbas, at ng ating provincial information officer ng PAA, si Romeo Mataak. Ako po ang inyong kabayan, Eden Rosales, sa ating mga update dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw, isang ligtas na araw sa inyong lahat. God bless.